Why? Why may kumalat na gano'n? Dinidestabilize ba yung gobyerno natin? Bakit may kumalat ng gano'n? Ngayon, kung magkakaroon ng gano'n, kung merong gano'n, dapat hindi selective. Dapat hindi yung ang tawag doon, hindi double standard. Kasi kung merong ganong policy, dapat parehas. Apolitical nga kayo, di ba? AP, PNP. Apolitical, ibig sabihin, wala kayong pinakampihan. So bakit pagbabawalan yung mga tao na mag-post, mag-ganyan, mag-share, mag-react sa pro-Duterte, seemingly pro-Duterte, pero yung mga pro-BBM, hindi pinagbabawalan. Si Pontilla sa PNP, inciting to sedition, pero yung ibang nagsasalita na pro-BBM, na okay pa ang droga, no, si PNP, hindi mo tirahin. Kaya nga, something's wrong. Huwag kayong papasok sa isang bagay na lumalabas, bias kayo, at sipsip sa gobyerno. Kasi, nakikinabang kayo, question mark, ng mga taong bayan. At nag-aambisyon kayo ng posisyon. For example, itong aking isang kabady, o kilala niyo yung kabady, dapat ba na tuwing may presidente na nagtaas ng benepisyo ng sundalo, personal loyalty na kaagad? Question mark. Sundalo kami ng Pilipinas, hindi personal na sundalo ng nakaupong presidente. Bumerang, balik. Kasi, kayo nga nagiging personal na sundalo ng presidente ngayon. Kaya nga, wag na kayong mag-post ng ganyan kasi lumalabas, you are waiting for positions. Okay? Ganun na lang. Kasi kung bawal magsalita ang mga opisyal ninyo at lalo na yung mga sundalo nyo against the government or the position or policies of the government, pagbawalan nyo rin magsalita ang inyong mga opisyal o mga enlisted man na magsalita pro sa government. Two-way. Why? Because you cannot chop, you cannot segmentize, yung hati-hatiin, yung tinatawag na freedom of expression. Hindi pwedeng papayagan mo isang freedom of expression ng isang partido kontra sa expression ng isang partido. Freedom of expression according to the Constitution is buo freedom of expression. Hindi pwedeng bitak-bitak yan, hati-hati. Ang pwede lang magsalita ay yung pro-government. Hindi pwedeng magsalita yung pro-Duterte. Mga tao sa AAP at tao sa PNP, huwag kayong lumitaw na tuta ng administrasyon. Pag sinabi niyong apolitical kayo, you mean it by heart. Apolitical, wala kayong kinakampihan. Di ba? Apolitical. But that does not limit you, mga kababayan, mga AFP tsaka PNP. That does not limit you na kampihan ang taong bayan. Apolitical, wala kayong kinakampihan sa politika. Presidente, tao ng presidente, partido ng presidente, kasama sa eleksyon. At dito, sa Duterte, lahat ng kakampi kay Duterte, lahat ng partido ng Duterte, lahat ng mga politikong sumasakay, gustong maboto dahil sa merong clout ang Duterte. Apolitical is being centered and focused on the Filipino people. Yan ang sabihin na political. Wala kayong kinakampihan, kundi taong bayan lang ang kinakampihan nyo. Anong lumalabas? Kasabihin nyo, apolitical kayo, ayun yung kampihan ng Duterte, pero kumakampi kay Marcos, yung taong bayan nakakalimutan nyo. Nakakalimutan ninyo ang konstitusyon, na kaya nandiyan ang konstitusyon para sa inyo. Ito. Okay. Babasahin ko ulit, ha? You are violating the Constitution. And it hurts me. It's painful sa heart. Maraming mga retired na galing sa serbisyo that you have forgotten, you have lost focus, no?
nakalagay sa Constitution, yung preamble natin, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang kinikilala nating mas mataas sa atin. Not a Marcos, not a president, not a government. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Just ba yung ginawa kay Duterte? Peking warrant of arrest, dinala nyo, sinuko ninyo. Sinuko sa ICC, nasaan yung Tapos tinatry ngayon, tapos pinagkakatuwaan ngayon, binibira. Nakita nyo, nag-rally lahat ng tao. Sino nag-destabilize ng Pilipinas? Kayo sa gobyerno, hindi kami. Mga animal kayo. Hindi kami. Kayo. And you are violating the Constitution. Let me remind you. A just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Aspirations ba namin yung mangalsada araw-araw? Hindi. Aspirations ba namin yung kakasuhan ng inciting to sedition, yung rebellion, murder, etc., etc.? Aspirations ba namin yung mag-heartbeat kayo dyan sa KOJC na yan? Aspirations ba namin yung titirgasin yung mga tao? Pukpukin ninyo yung mga tao, bara ninyo, sipain nyo sa mukha, itirgas ninyo, yung i-pepper spray. Yung ba yung gusto namin? Of course, ayaw namin nun. Aspirations ba namin yung nakawan ninyo yung gobyerno? Hindi. Hindi namin aspirations yon. Ang gusto namin that we are led by the right people. The Philippines is propelled towards Singapore. Yun ang gusto namin mangyari. At mamanayin ng mga anak namin, mga apo namin, yung Pilipinas na maganda. And you are seriously failing the country, failing the Filipino people. And you are all in cahoots. You are all in conspiracy to violate the Constitution. And mind you, your time will come. Your time of reckoning will come. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko yung mangyayari base sa nakikita ko. Ay. Puso. Promote the common good. Common good. Ano ginagawa nyo? Pati yung mga tao, sasabihan nyo, ilimit ninyo, pati itong mga vlogger. Naghahanap buhay lang yung mga vlogger Naghahanap, nag-a-apple views. Nag-i-influence sila ng mga tao. Yung iba sa puso talaga, talang ang haba sa bansa. Yung mga gustong tirahin ng mga vlogger ngayon, makabayan yan. More than you are, Mr. Marcos. More than you. Ikaw, wala kang pakialam Bigas niya, hindi mo papababa. Yung mga pangako mo, hindi gawin. Party-party ka pa. More than you, these vloggers are very patriotic, nationalistic. They feel the people. Tapos gaganyan ninyo. They feel what you have done to Duterte. Ikaw pinalibing yung tatay mo. Pinalibing. Tapos nun yung anak nagparaya para manalo ka, para malagay ka sa pwesto. And then what? Conserve and develop our patrimony. Anong ginagawa nyo? Ninanakaw nyo, nagbenta pa kayo ng ginto. Hanggang ngayon, walang explanation. Hanggang ngayon, walang explanation sa pagbenta ng ginto. Walang explanation dun sa Maharlikapan. Walang explanation dun sa PhilHealth. Mga walang niya kayo, mga magdanakaw kayo. Binobola niya Pilipinas. And you are trying to silence the people na nagsasalita. And when you silence me, you better be sure. Hanip kayo. And secure to ourselves and our posterity. Secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. Martial law na nangyayari ngayon Creeping martial law. And democracy under the rule of law. Rule of law. Anong ginawa nyo kay Duterte? Anong ginawa nyo kay Kibuloy? Anong ginawa nyo kay Bantag? Anong ginawa nyo kay Tebes? Anong ginagawa nyo sa akin? Anong ginagawa nyo sa mga vlogger? Anong ginagawa nyo kay Pontillas ngayon? Biniktima nyo. Anong ginawa nyo kay Grijaldo? 3 buwan na mahigit. Mga hayop kayo. Yan ba ang upholding the Constitution? A regime of truth
panay kayo fake news. Pero pag kayong kabila ang magsasalita, babanatan nyo, fake news kayo. Kakasuhan ninyo. Kayong fake news may troll farm pa kayo Justice. Walang justice. Walang justice bakit nagrarally buong mundo ang Pilipinas? May justice ba doon? Ang ICC ang last court, last resort. Hindi yung magsiswimming sa beach, hindi yung resort na yun. A court of last resort ang ICC. Ibig sabihin, pumalya na ang justice system ng isang bansa. And ang candidate dyan, usually, ang mga bansa na ruled by tyrants, ruled by mga authoritarian people na ang dali-daling magpapatay. Sinasabi nyo si Duterte, nag-imbestiga nga Senado Inako nga niya as Commander-in-Chief, as the President of the Republic, I take full responsibility. Tapos, ba't hindi nyo kinasuhan? Meron tayong justice system, meron tayong korte pa. Pwede nyo kasuhan sa korte yan. Bakit ninyo isinubo sa ICC? Kaya ikaw, BBM, maling-mali yung ginawa mo. You have violated the Constitution. Kayong PNP, you have violated the Constitution. And kayong AFP, you just stood by there, lalo na nasa airport, nasa Air Force, Philippine Air Force. You have violated the Constitution. You have surrendered our sovereignty.